Ano nga ba ang kwento sa likod ng singkaban? Nagsimula sa isang kawayan, hinubog ng panahon. Anuman ang kaharapin, humangin o bumagyo, ang kawayan ay nananatiling matatag at patuloy na yumayabong. Tulad nito ang isang matatag na pusong bulaklak. Kawayan na saksi sa pagbuo ng kasaysayan mula sa sining, kultura at tradisyon. Ito ang diwa ng singkaban. Singkaban, isang arkong gawa sa kinayas at pinalamuti ang kawayan na ginagawang pandekorasyon sa mga pista at kasiyahan. Singkaban na pati sa Noli Me Tangere ay binigyang pansin ni Rizal. Nagsimula po yung singkaban yung pagka nagpipiyesta daw po yung yung Barrio Santo Niño ng Hagonoy. Meron daw po silang parang contest na pagandahan ng mga arko. Yung lolo po yung laging tinatawag na gumawa ng arko ng kawayan. Lagi po siyang tinatawag, lagi po siyang nananalo hanggang sa hindi lang po sa Santo Niño nagpapagawa, kahit sa ibang barangay, ibang lugar, tinatawag na rin po siya. Yung naikwento lang po ng lolo nung araw, nagsimula daw po siya yung sa tatay po niya. Nung sinasama rin daw po siya ng tatay niya. Tapos hanggang sa pinagpatuloy na rin po niya yung paggawa ng singkaban. Si Mang Kiko ay nakilala ko rin kasi siya through this. So iba't ibang singkaban yung nagagamit ni Des sa kanyang mga in-incorporate sa mga design niya. Doon ko nakilala si Mang Kiko, bata pa na si Mang Kiko. Pagka na, buong Hagonoy, lahat ng taga-Hagonoy dala na ni Des, kung saan man siya may project, dala na si Mang Kiko, dala yung kawayan, doon on the spot yung nagkakayas, kasi si Des yung minsan nagustuhan niya, lagyan mo ito ng ganito, dapat gano'n, no? So, lahat ng gumagawa ng bantings, kasama na namin. So, doon ko nakilala si Mang Kiko, later on, bawat event meron kaming singkaban, lagi kami kasama yun. Ang disenyo ni Makiko ay nag-evolve na kasi ito. Kasi yung sa barangay sa Hagonoy, meron silang yung na-improve na ni Makiko ito nagawa nila ng pag sinabi mo kay Makiko gusto ko yung singkaban ay may corona umiikot, may makinarya ng ganoon. Nagawa ng paraan ni Mang Kiko na kapag nag-evolve yung simpleng singkaban na arko, nagawa ng iba't ibang disenyo ni Mang Kiko. Yung kasing yung singkaban siguro ay hindi natin maklaim na original sa atin. Kaya lang ang nangyayari ngayon kasi naging tanyag yung kawayan na singkaban ng Hagonoy ni Mang Kiko. Pero may iba pa rin kasing forma ng arko. Like yung tiniban, yung saging, di ba? So kaya lang ang naging outstanding, ang nag-stand out talaga yung kawayan. To showcase yung history, to showcase yung products of Bulacan. In other words, to showcase yung kultura ng ating lalawigan. Singkaban is the essence of being a Bulakenyo. Pag sinabing singkaban, wow. It's a way of life. It's our culture.
actually, culture and history na napakayaman. Tandaan ninyo, di ba, ang mga probinsya or mga regions sa buong Pilipinas, may kanya-kanyang identity. Di ba? Sinasabi nila, Pampanga is very well known sa kanilang culinary at saka sa parol. Di ba? Sa iba-ibang lugar, sa Visayas, sa Mindanao, and everybody else. Ang Bulacan, ano ang main product ng Bulacan? Kasaysayan. Kasaysayan. And pag sinabi mo singkaban, yun na yun. Kasaysayan ng Bulacan to. Culture of Bulacan. Yun ang mother of all festivals sa Bulacan. Pag September 15 yan September 8, 15. Yun yung time na pinagdiriwang ang Singkaban Festival. Sa panahon ngayon ay nabubuo ang Bulacan, ang probinsya ng lalawigan. Talagang tinapat namin ang birthday ni Mama Mary. Doon dapat makilala ang Bulacan. Dapat doon sa kasaysayan niya. Sa history ng Bulacan. Mga artista yun. Artist kasi yun. May mga singers, may mga dancers, may banda. Kaya kongreso ng mga artista yun. Pero nung dati, kongreso ng mga revolusyonaryo yun, di ba? Revolutionary Congress na. Ang Linggo ng Bulacan ay nagsimula noong 1987. Noong 2005 naman ay opisyal na itineklara bilang Singkaban Fiesta. At sa taong 2014 ay tinawag na itong Singkaban Festival. Ang Singkaban ay naging isang representasyon ng pagka-Bulakenyo. Ito ay naging simbolo ng taon-taong selebrasyon ng makulay na kasaysayan at kultura ng Bulacan. Malaki na pinagbago niya. Kasi dati, hindi maganon ka-delicate ang Singkaban Festival. Hindi katulad ngayon. Ngayon talagang merong pageant, may sayawan sa kalye, no? Indakan sa kalye. Ginamit talaga nila yung Singkaban as the contest piece. Yung paggawa ng Singkaban. Pahusayan ng paglikha ng Singkaban. Ang paglago ng pista na ito ay naging daan upang hindi lamang alalahanin ang yamang mayroon ang Bulacan, kundi upang mas payamanin pa ang galing at talento ng bawat Bulakenyo. Ito ay naging isang oportunidad upang ang kahusayan ng bawat henerasyon ay patuloy na umusbong at maibida sa buong Pilipinas. Sa Bulacan, damhin ang masayang buhay. Balikan mga bakas ng kasaysayan. Lamang kung sabihin sa inyo na ang Singkaban Festival ay isa sa napakainam na pagdiriwang para sa ating mga Bulakenyo dahil pinakikita nito ang bawat tradisyon ng bawat bayan, ang specialty ng bawat bayan natin ng Bulacan. Lalawigan, sayawan ng kahilingan. Tara na sa Bulacan, damhin ang masayang buhay. Balikan mga bakas ng kasaysayan. Kasabay ng paglago ng Singkaban Festival, ang higit na pagtangkilik at pagkilala sa sining ng pagsisingkaban. Ang arkong kawayang binabanggit lamang noon sa librong Noli Me Tangere ay nasisilayan na ngayon sa iba't ibang parte ng daigdig at unti-unti nang nakikilala ng iba't ibang lahi.
Pagkatapos ng aming mahabang paglalakbay patungo sa pagkilala sa singkaban, ang aming mga pusong Bulakenyo ay muling umalab at nabuhay. At bilang mga tagapagmana ng kulturang ito, narito ang ilan sa aming mga natutunan. Para sa akin, ang singkaban ay ang pagiging matatag. Bulakenyo. Tagpuan. Mayaman. Pagkakakilanlan. Kinabukasan. Unang-unang makikita mo sa Singkaban Festival ay ang mga kawayan. At ito ay sinisimbolo ng pagiging matatag. Dahil ang singkaban ay hindi lamang isang atong kawayan na ginagamit kung palamuti sa mga daanan. Ito ay isang magandang representasyon kung ano nga ba ang mga Bulakenyo. Pinangahawakan nito ang talento, kasaysayan, galing at husay ng bawat Bulakenyo. Dahil dito nagtatagpo-tagpo ang galing at lakas ng isang Bulakenyo. Mula sa sining, pagkain, kompetisyon. Dahil kahit anong pagsubok, umulan man o bumagyo, ang isang Bulakenyo ay patuloy sa pagiging matatag. Kagaya ng kawayan na patuloy na uusbong, ang lalawigan ng Bulacan ay patuloy na nagyayabong. At ang singkaban ng simbolo na ang kinabukasan ng Bulacan ay patuloy na uusbong. Sa bawat kayas, bawat galaw, bawat kilos, bawat sayaw, isang kultura ang ating natatanaw. Kulturang Bulakenyo dapat mangibabaw. Kulturang sumasalamin sa ating lalawigan. Kulturang pamana sa atin nang galing sa kawayan. Kulturang dapat ipagmalaki ang singkaban.